May kumakalat na picture sa social media, ha? Ito'y tungkol sa pakikipagkita ni Bato de la Rosa sa kanyang asawa. Ayan. Hindi po ito lumang picture. Ngayon lang po ito. Ngayong araw mismo, December 10. Oh. Ayan mga kabunyog. Pero nakatalikod si Bato. Nakatalikod si Bato. Oh, pero si Bato talaga yan. Ha? Kasi ang nag-post nito, asawa mismo ni Bato de la Rosa. Hmm? Ah, ano ito, sa Facebook account ng kanyang asawa, pinost ng kanyang asawa yung pagkikita nila, nakatalikod si Bato, nakatalikod din yung asawa ni Bato de la Rosa. Ha? Ang pangalan pala ng asawa ni Bato de la Rosa ay Nancy. Oh? Nancy de la Rosa. Ngayon, sumaglit lang yata si Bato. Hindi alam kung saang bahay yan. Nagtagpo yung dalawa. Ayan. Ngayon, nagpa-picture sila pero nakatalikod. Nagpa-picture sila pero nakatalikod. Sa picture na yan, pinost ng asawa ni Bato de la Rosa, mga kabunyo. Actually, ang caption ng asawa ni Bato de la Rosa, na-miss niya daw yung I missed you. Oh. Ayan sabi dito, Abante News Online, bumisita si Senador Ronald de la Rosa sa kanyang asawang si Nancy de la Rosa sa gitna ng mga ulat na may arrest warrant na umano laban sa kanya ang International Criminal Court, ICC. Yan. Ang caption ng Abante, Hello, Love, Goodbye. Bato de la Rosa, bumisita sa Mrs. Yan. Yan mga kabunyog. At saka yan, hindi po yan lumang picture. Pakita ko sa inyo yung Yan. O kita nyo? TNT, Abante. Yan Tingnan nyo yung date. Tingnan nyo yung date dyan. Ang date dyan na nakalagay ay December 10. Ayan mga kabunyog. Tingnan nyo sa baba. December 10, 2025. So, hindi po yan lumang picture. Ngayon po yan. At ang nag-post niyan mismo ay yung asawa ni Bato de la Rosa. Ayan mga kabunyog. Imagine mo yan. Senador ka ng Pilipinas, dati kang PNP chief, o ngayon, nagtatago ka. Nakikipagtagpo ka sa asawa mo. Nakikipagtagpo siya sa asawa niya, patago. Yan na kasi. Yan na yung karma. Yan na rin yung pagbabayad nila dun sa ginawa nila nung panahon ni Duterte. Ang dami kasing pinatay nung panahong PNP chief siya. Hindi naman simple yung ginawa nila sa bansa natin. Ang inaamin ng pulis noon na pinatay nila at sinasabi ng laban daw mga yon, 6,000. O kahit pa 6,000 yan, imagine yung 6,000. At nanlaban pa yung 6,000 na yan. Imposible namang nanlaban yan lahat na yan. Siguro may nanlaban man dyan, pero hindi ganun. So mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, ay noong kasi mayabang si Bato niyan. Parang akala niya hindi talaga sila mapapanagot ni Duterte niyan, mga kabunyog. Ang akala ni Bato noon, dahil unang-una, panahon ni Duterte, nag-withdraw na sila sa ICC. O di wala na. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, naalala nyo yung poster na, yung si Bato nakaganyan hawak siyang high-powered firearms. Tapos talagang nila noon, pinagyayabang nila ni Duterte, wala silang ginagawang masama. Kung ginagawa man daw nila yan para sa mga kinabukasan ng mga kabataan. Yan yun. Yan yung madalas nilang sinasabi noon. Kaya lang ngayon, tingnan nyo, senador ka tapos ganyan, nagtatago. Makikipagkita sa asawa, yan? Patago. Anyway, siyempre, hindi naman natin gustong mangyari yan sa tao. Hindi naman maganda yung nangyayari kay Bato na yan. Kaya lang, walang krimen na hindi pinagbabayaran. Walang krimen. Ito na yung kanilang pagbabayad ni Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Imagine niyo naging PNP chief ka. Naging senador ka pa. Tapos ngayong May 2025, naka-re-elect ka pa. Di ba? Ngayon, nasaan na yan? Wala. Nagtatago. At ang kalaban niya ngayon,
International Criminal Court. Ay noon sinasabi nila, pananagutan namin 'tong ginagawa namin. O 'di ba sabi nila Duterte noon. Para ito sa bayan. Pero ngayon, hinaharap ba nila yung pananagutan? Hindi, nagtatago. Nagtatago. Oh, 'di ba? Oh. Kaya lang 'yan na nga. Hindi niya makapiling ang pamilya niya. Nagtatago siya. Ni hindi na siya maka-attend sa sesyon ng Senado. 'Di ba? Oh. Bakit nangyayari sa kanya 'yan kay Bato? Sinunod niya kasi si Duterte. Sinunod niya kasi si Duterte. Kung inisip niya na Mr. President, sorry pero hindi ko magagawa 'yan. 'Di ba? Hindi sana 'yan mangyari sa kanya ngayon. Hindi sana 'yan mangyari. Kaya lang sinunod niya si Duterte. At mabuti pa nga si Duterte, matanda na at may sakit na. Si Bato, bata pa, malakas. Kaya pag nakulong siya, tatagal talaga siya doon sa kulungan. Si Duterte pwedeng mamatay na yan sa kulungan eh. Pwedeng mamatay na yan doon sa ICC. Pero si Bato hindi. At ngayon, ayan na. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, walang krimen na hindi pinagbabayaran. Yan ang malinaw dyan. Kaya yung kanilang mga pinagyayabang noon ni Duterte, pinagbabayaran na nila ngayon. Hindi nila yan iisipin na darating ang panahon mapababayad sila sa kanilang krimen. Yan ay yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.